1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, 24 hours to go. Malalaman na natin kung sino nga ba ang tatanghaling bago Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Kinakabahan. Syempre, hindi naman mawawala yun. Kasi syempre sa sobrang dami ng magaling, hindi mo talaga alam kung sino ang mananalong bagong Miss Universe Philippines. Pero, syempre, take it easy. Kumbaga parang, let go na natin to. Bahala na si God, di ba? And then, ayun. So, kanina nga nagkaroon ng National Costume Competition or show ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines at talaga naman masasabi ko bongga, di ba? Ito yung mga talagang wish natin na fantasy na kinakatakutan natin sa Pilipinas, di ba? Kaya parang sabi ko, wow, ang galing, amazing. At in fairness sa 66 candidates, talaga namang pasabog ang kanilang napkos. At sino ang nagustuhan ninyo? Well, maraming magaling, maraming magaganda, kaya congratulations sa kanilang lahat. So, yung ibang prediction naman ng Miss Universe Philippines ay naglabas na ng kanilang mga prediction. So, ang mga nakita natin si Missology, naglabas na siya at ang kanilang number 1 ay si Miss Philippines na para mananalo para sa kanila ay si Atisa Manalo. So, syempre maraming nagulat sa Missology, no? Ang inihintay na lang natin, syempre yung Sash Factor at saka yung The Crown. Kasi isa sila sa mga talagang dapat nating abangan kung sino nga ba ang kanilang final prediction. And then, of course, abangan nyo yung final prediction ko bukas o mamaya sa live ko, abangan ninyo. And then, eto na nga, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon ng bonggang-bongga. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, sabing ganon, Liana Aduana at Chelsea Fernandez ang tunay na back-to-back puksaan sa preliminary competition. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? The preliminary competition is done already. Lahat naman ng kandidata ay talaga namang masasabi natin na syempre, pinakita nila yung galing nila at lahat naman sila ay talagang nag-effort, binigay nila yung best nila. Kaya congratulations. So, sinasabi na back-to-back kasi magkasunod sila. Alam mo yon, yung medyo mahirap pa. Kasi di ba paglabas ng Sinuluan Laguna, talagang pak, okay, eksena, tapos biglang Chelsea Fernandez, tsak, oh, di ba? So, nakakatuwa. Pero, nagawa naman yun nila yung best nila sa kanilang dalawa. So, good luck na lang. At, ayun, parehas naman silang magaling, parehas silang may pasabog, at parehas silang talagang paandar. At tingnan natin, eto kasing dalawang kandidatang to, isa na to nagtapat dati sa Binibining Pilipinas eh. Kasi di ba kung iisipin mo, yung laban nila sa Binibining Pilipinas matindi din. Pero naiwanan doon si Sinuluan Laguna at ang ano doon ay si Chelsea Fernandez, naging Binibining Pilipinas Globe. But hindi ibig sabihin nun, hindi na magaling si Sinuluan Laguna, ha? Kasi kung iisipin mo, pagpunta naman niya sa Miss Earth Philippines, talagang win to Miss Earth Philippines. Kumbaga, kanya-kanyang destination lang yan. At dito sa Miss Universe Philippines, kung sino man ang papalarin sa kanila, napakaswerte nila. But ang masasabi ko lang ay, syempre, kung destiny nila to, sila ang mananalo. And then, parehas naman silang magaling. So, tama na ang bakbakan kasi bukas na ang coronation night. Yan! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko sa
national costume na Maria Makiling ni Sinuluan Laguna. Bongga, I'm from Laguna, and then natuwa ako doon sa kanyang national costume, at in fairness, ang ganda-ganda niya talagang Maria Makiling. So, ang galing ng idea, at isa to sa mga historical talaga sa Laguna, ang bundok ng Maria Makiling. At ano yan masyadong misteryoso yung lugar na yan. At ayun, nakakatuwa kasi 'di ba, hindi nawawala talaga sa history at sa mga eksena ang Maria Makiling. And congratulations syempre kay Sinuluan Laguna kasi ang galing-galing niya. Sabi ng gano'n, ako, very Miss Earth naman yung dating niya. Hindi ba po pwedeng love niya lang ang Maria Makiling? O, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko sa national costume ni Taguig? Well, ang masasabi ko, ang ganda-ganda ni Katrina Ligado. Talagang, wow! Ang nag-transform siya. Gusto ko yung blonde hair kasi di ba parang nagbago talaga yung itsura niya at bagay sa kanya. Gusto ko rin yung ideas ng kanyang national costume. Panalo, na-represent naman niya ng bonggang-bongga, kaya panalo talaga. So, yon, congratulations kay Taguig, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, ano daw masasabi natin? Aswang or Tik-Tik? Well, pareha silang magaling, in fairness. Yung kay Muntinlupa, ang bongga, ang daming eksena. Talagang alam mo yun, meron siyang nakasuot siya ng Philippine na 'di ba, costume. Tapos biglang hinubad niya at ayun nga, nakita mo ang aswang. So ang aswang kasi syempre ay isa to sa mga ginampanan ni Alma Moreno. At alam mo yun, malapit sa kanya yung temang yan, kaya siguro yan yung pinili niya. At hindi ko lang alam kung may aswang sa Muntinlupa. Charot. Yan. Pero panalo ang naisip niya. Ang galing niya, panalo. So wala akong masabi. Si Tik-Tik naman, di ba ang Tik-Tik ay aswang din? Ay manananggal ba? Parang ganon. Ang Tik-Tik ito yung umaakyat doon sa bubong, tapos may marinig ka Tik-Tik daw, tapos ayun, so sisilip doon kung sino yung may buntis. Ang inaabangan nito, ang mga pinupuntirya nito, yung mga buntis. Buti na lang hindi ako buntis. Tapos ayun, lalabas daw yung mahabang dila niya doon sa loob ng bahay. Tapos ayun, kukunin yung baby, bubutasin yung tiyan ng nanay. Ganon! Well, ang masasabi ko, ang ganda niyang Tik-Tik. Di ba? So, yun, nakakaloka si Quezon Province. Siguro may Tik-Tik din sa Quezon Province. Ito mga kwentong to, ay bumalik tayo doon ng kabataan natin. Kasi di ba, ito yung mga kinakatakutan natin. At ito yung mga kwento ng mga lolo't lola natin. Pero kung iisipin mo, sobrang panalo. Kasi bumalik sa isip mo yung mga kwentong to, at in fairness naman, sobrang winner ng kanilang ipinakita. And then, ayun, naalala ko yung mga kwentong Tik-Tik, kwentong aswang, kwentong tikbalan, mga ganon. Ay nako, congratulations, ang galing nila. So kung sino ba yung mas magaling, lahat naman sila. Pero para sa akin yung magaling yung Tarlac, magaling din yung kay Tarlac, no? Saka yung kay, Ifugao. Grabe, panalo. Talagang sobrang na-amaze ako kay Ifugao. Anyway, so malaman natin kung sino nga ba ang tatanghaling Best National Costume. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sab, si Kenneth ay nag-apologize sa Miss Cosmo. Well, ang masasabi ko dito, good job yung ginawa ni Kenneth dahil 'di ba parang nag-react siya noon sa Miss Cosmo doon sa nanalo. And then, hindi ko naman siya masisisi kasi bilang tao, lahat naman tayo, 'di ba? May mga reaction talagang ganito na pangit, na parang hindi ka makapaniwala, bakit natalo si Atisa, bakit ganun yung pinanalo nila, ang dami-dami namang maganda. But naiintindihan ko yung sa loobin ni Kenneth at hindi niya na napigilan talaga mag-comment doon. Pero, ang maganda naman kay Kenneth ay marunong din naman siyang tumanggap ng pagkakamali niya at nag-apologize naman siya. Pero kasi bilang isang, siguro, better na next time ay manahimik na lang. Ayun nga yung sinasabi ni Christine Ann Perez na dapat hindi siya nagsasalita dahil, title holder siya or
isa siyang naging representative natin. Kumbaga parang hindi mo kasi daw alam in the future na pwede yan mag-reflect sa'yo. At totoo naman yung sinasabi ni Christine Ann Perez. Pero kasi para maiwasan din natin yung mga chikang ganito, yung mga chismis na ganito, kumbaga parang try to understand din na tao lang din si Kenneth at na-offend din siya or medyo parang pakiramdam niya ay nagkaroon din ng lutuan. But ang Miss Cosmo organization, in fairness naman, ay hindi naman hindi naman nila minasama. Kumbaga parang inaccept nila yung apologies ni Kenneth, and then ayun, sinabi nila, ayun daw kasi ang tunay na leadership, yung marunong tumanggap ng apology. O, di ba? So, yun, nakapuntos tuloy dito yung Miss Cosmo na ano sila, na maayos na tao sila. And then, of course, appreciated din syempre sa side ng Miss Cosmo dahil hindi naman na nila to minasama, hindi na nila to pinalaki, at hindi na sila yung parang, alam mo yon yung parang, kasi di ba yung iba, magre-react pa yan kung ano-ano pang aano. Pero yung apologies ni Kenneth, tinanggap nila, it's enough na para sa kanila yon, di ba? So, in fairness naman sa Miss Cosmo, ano naman, kumbaga, kudos din naman sa kanila talaga. So, ngayon, everybody's happy, and then masaya tayong lahat. O, di ba? Wala na kasi yung mga, ay, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Wala nang ganon. Kumbaga, suportahan na lang natin si Kenneth sa magiging laban niya sa Mr. Supranational. Malay mo, di ba? Manalo pa siya. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Ang possible daw na mag-top 6 dito sa Miss Universe Philippines ay si Cebu City, Oriental Mindoro, Laguna, Sinuluan Laguna, Sultan Kudarat, at saka Muntinlupa. Possible na mangyari naman to. Bakit naman hindi? Diba? Kasi nga, diba, hindi naman natin alam kung ano ang pwedeng mangyari bukas. And then, talagang pwede din lumihis talaga yung kwento ng laban ng Miss Universe candidates, diba? Depende sa ipapakita nila. So, kung ganito yung magiging resulta, wala tayong magagawa. Ganun yung resulta. And then, kung ayan din naman yung nakikita ng ibang tao, wala din tayong magagawa. Kumbaga, opinion nila yon. But ako, para sa akin, yung mga napili nila na top 6, ay masasabi mo rin naman talagang malakas, magaling, at may ibubuga sa laban ng Miss Universe Philippines. Nakita naman natin yung galawan ng bawat isa. Diba? So, depende na lang yan. Yes, Cebu City, isa sa mga nakikita nating bongga. Oriental Mindoro, hindi possible na bigla tong umangat. And then Laguna, nakita naman natin na talagang umeksena siya ng todo-todo. Sinuluan Laguna, Diyos ko, may irereklamo ka po ba sa performance na ipinakita niya? Sultan Kudarat, bongga din. And then Muntinlupa, wala akong masabi. But, tulad nga ng sinabi ko, kanya-kanyang opinion to, kanya-kanya tayong nakikita, kanya-kanyang gusto. Pero, ang realidad bukas ay, ayun, makikita na natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. Pwede mong sabihin ngayon, ang mananalo ay si Sultan Kudarat, ang mananalo ay si Sinuluan Laguna. Okay yan, kasi valid yan. Diba? So, yun. So, good luck sa mga girls na lumalaban dito. And then, of course, we are excited na. Oo. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Kun An, sinabi na ang hinahanap niya bilang isang Miss Universe Philippines ay most beautiful girl. O, diba? Ang chika natin dyan? Well, hindi naman natin maiiwasan na na talagang tanungin si Kun An ng mga manonood or kung sino man dito na itanong kung ano nga bang hinahanap niya bilang Miss Universe Philippines. And then, napaka-importante nun. Dahil sila syempre yung nandirito, organization ng Miss Universe Philippines. And then, I think, yes, it's true. Mula kay Kun An, maganda ang hinahanap niya. Dapat magbigay tayo ng magandang kandidata. Hindi lang basta-basta na magaling sa performance or magaling kumuda, dapat ay talagang total package. Kumbaga, parang masasabi natin na nandoon yung beauty, nandoon yung talino, nandoon yung overall. Di ba? So, good luck! Good luck sa mga candidates na lumalaban dito at kung sino man ang tatanghaling bagong Miss Universe tomorrow, syempre, ayun yung susuportahan natin sa Miss Universe. Ang akin lang sana, makapili sila na talagang hinahanap ng organization. Kasi syempre, pag
pag binigay nila yung hinahanap na organization, malaki yung possibility na makarating tayo sa dulo ng kompetisyon at manalo tayo Miss Universe. Pero kung magbibigay tayo ng taliwas doon sa gusto ng organization, huwag tayo mag-expect na makakarating tayo hanggang dulo ng kompetisyon. Marami na tayong pinadala na hindi nila pinaabot sa top 5. So, ibig sabihin nun, hindi pasado sa kanila yung mga pinadala natin. So, yan! And then, para naman sa sumunod na chika, syempre, Atisa Manalo, Mama Sam. Kung ikukumpara mo ang laban ni Atisa Manalo nung nakaraang taon at this year, tingin mo, mas madali ba kay Atisa Manalo masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines? Aha! Well, para sa akin, kung ikukumpara mo yung ginawa ni Atisa Manalo noong nakaraang taon at this year, syempre masyadong malayo. Noong nakaraang taon talaga kita natin, talaga laban na laban si Atisa Manalo. And then yung this year naman, kalmado lang ang ipinakita ni Atisa. Mas relax siya, mas ini-enjoy niya, mas masaya siya. Hindi siya nagpapa-apekto doon sa mga nambabas sa kanya, hindi siya nagpapa-apekto doon sa mga naririnig niya. Ako para sa akin gusto ko yung ganong atake na ginawa ni Atisa Manalo. Kasi pagdating mo naman sa Miss Universe, syempre, ile-level up mo pa yung galawan mo eh. And then, sa ngayon, ang importante ay isa siya sa mga pinagpipilian na pwede maging Miss Universe Philippines. And then, malaman natin kung ano ba nga ba ang magiging atake niya. Kung siya nga ba ang magiging next Miss Universe Philippines. So ako, para sa akin, yung ginawa ni Atisa na transform na parang kalmado mula doon sa hataw na hataw nung nakaraang taon, gusto ko, mas nakita ko yung ganda, mas na-appreciate ko yung ganda na meron siya, mas parang na-convince ako na dapat si Atisa ang ipadala natin sa Miss Universe Philippines kasi sa ino-offer na ganda na meron siya. And then, plus, siguro kung mananalo siya Miss Universe Philippines, matutuwa ako kasi at least, di ba, finally, natupad na rin ang pangarap ng mga taga-Binibini na manalo dito sa Miss Universe Philippines. Kasi hindi lang naman si Atisa manalo yung daladalag niya dito, hindi lang Quezon Province, kundi yung pride din ng mga taga-Binibini. And then maraming lumalaban. Pero kung si Atisa ang mag-uuwi nun, napatunayan ng Miss Universe Philippines organization na wala silang kinikilingan kahit saan ka galing. As long kaya mong ipakita ang pagiging authentic mo sa competition, pwede kang manalo ng Miss Universe Philippines. At yun ang maganda sa ipinapakita ngayon ni Atisa Manalo. So, ang tanong na lang dyan, si Atisa Manalo na kaya ang susunod nating Miss Universe Philippines at si Atisa kaya ang kauna-unahang kandidata from Binibining Pilipinas ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Di ba? Kasi di ba sinasabi nila may sumpa, hindi kayang manalo ng mga taga-Binibini. So, ibe-break ba to ni Atisa Manalo? So, malalaman natin yan. Di ba? So, we are excited kung ano ang ipinapakita ngayon ng mga kandidata dito. Lahat naman sila talaga, guys, in fairness. Muntinlupa, talagang masasabi ko din, pwede din. Sinuluan Laguna, lahat. Pero, syempre, abangan natin kung sino nga ba ang kadapat-dapat at sino nga ba ang tatanghalin. So, yan! So, malaman natin yan lahat bukas. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.